Nakakita ako ng madilim, kahit isang tuldok ng ilaw, wala akong masilayan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun, pero tayo ay magpatuloy. For some reason, medyo parang tumataas yung balahibo ko, naglalabasan yung pores ko. Wala akong makita kahit katuldok na liwanag. Ten of Wands in reverse. Someone is carrying something na hindi niya maibagsak at mailaglag. And maybe it has something to do with that very dark place. There's no air. There's no even a spot of light. At ang creepy ng hangin. Ang creepy ng hangin na nararamdaman ko right at this room. Archangel Michael, please help us. Give us a clear understanding what's happening here. Help us. Okay. If I am not mistaken, I think meron ditong gustong i-unlock na mystery sa universe sa'yo. And from the looks of this, I do pick up, okay, that this is not you. There's a third energy, pero nakuha ko rito na sinasakop nito ang inyong reading dahil maaaring merong gustong iparating sa inyo sa universe. Okay? So, from the looks of this, it looks like the universe right here wants to show you someone else past lives. Yeah, hindi mo past lives, kundi past lives here, no? Ng isang person na sobrang laki ng naging involvement niya sa buhay mo. And for some reason, with the strong presence of Tower energy, I do see that this person here brought chaos in your life. Brought that big traumatic experience in your life na hindi mo malilimutan at makakalimutan ang taong ito. Okay? Kilalang-kilala mo siya. Okay? So, let's keep moving. Oh, this person has a very dark past. Oh, you know what's sad about this? 10 of Wands is at the bottom of our deck right here and it's in reverse position. I'm gonna tell you what is that all about. Okay, pero before we start digging, no, dito sa inyong reading, no, let me just say hi everyone. By the way, ako po si Yan. Welcome. Tuloy po kayo rito sa channel, no, at sa mga pabalik-balik ko rito subscribers. Thank you so much mga babes, no. Kagaya nga ng lagi kong sinasabi, piliin nyo lang yung mga mensahe na sa tingin may para sa'yo. Ngayon, kung hindi para sa'yo,
wag mong kunin, no? This reading here is somewhat dedicated here to those people na in-involve kayo ng inyong person sa isang third party situation. And from the looks of this, I'm picking up that this is the past life of the third party, which is yung third party ng person mo. Pinapakita ngayon, no, yung misteryo ng kanyang past life sa inyo. I repeat, this is quite personal right here. So if you do not want to hear this out, then mga babes, no, I will not let you listen to this. So just please, um, mag-watch ka ng other readings, no? Marami naman dyan, timeless ito. Pero kung gusto mong malaman, no, ang past life, no, ng third party ng iyong person, then, okay, hold, no, ang iyo ritong self sa iyong pinauupuan kasi this is something here that will definitely shock you. Yeah. So with the tower right here and there's this, by the way, tayong gender ha, babae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome here. The tower and there's this, oh, 5 of coins, 8 of cups right here. Definitely kung sino tong third party ng person mo, no, ang past life niya, no, ay medyo dark. Okay? So, madilim talaga ang nakaraan ng iyong, ng third party ng iyong person, no? So, nakikita ko rito ng malinaw, no, na itong person na to, no, ay talagang meron ditong mga pinagdaanan ng mga hindi magaganda in the past. No, dumaan siya rito sa mga pagsubok na pinapakita sa akin dito na hindi niya yun nalampasan. Okay? And whoever this oh, what did I just saw, that kawa, no, that kawa, no, yung malaking kawa, no, na pinaglulutuan ng parang kunwari pag may pistahan, no, and yung kawa na parang, alam mo yun, paano ko ba i-describe? Basta yung malaking kawa here, no, pero for some reason, hindi mga foods yung nakita ko. Okay? It's like herbs, possibly mga parang mga what's that, mga halaman kind of thing, no? And whoever this individual is, I do see that this person here turned into someone na hindi niya inaasahan na magiging ganun siya. This person here turned into someone na hindi mo lubos maisip, no, na dahil sa mga bagay at experiences na pinagdaanan niya, naging ganito siya. Okay? Pero, lahat naman ng tao ay dumadaan sa mga pagsubok. Nasa sa kanila kung sila ay magpapatalo dito or patuloy na lalaban. Pero kung sino man tong person na to, nakikita ko rito, no, na itong person na to ay meron ditong past na hindi niya rito nakayanan. Kaya ang nangyari rito, no, alam mo yung parang pakiramdam, no, na parang nababaliw na siya, hindi na niya rito magawang makakain ng maayos, no, because of too much overthinking here, no, and this person, marami po siya rito mga experiences when it comes to love. Lagi rito nag-failed ang kanyang love and romantic relationship, no, at ilang salin na ng panahon, no, na sa tuwing siya ay mabubuhay, no, sa kanyang mga past lives, no, palagi siya ritong iniiwan at inaabandona. Yes, you heard it right, no. So whoever this okay, I just saw an image right here, okay, of something that is black and it's inside the bottle right here, okay, and for some reason, wait, what? So Sarame.
Anyo ni ka? Kung sino man 'tong person na 'to, 'no, nakita ko rito na hindi niya kinaya at nalampasan, 'no, ang mga bagay nito. Hindi niya na kaya itong mapagtagumpayan, 'no. Nakita ko dito na this person here, naging nag-turn siya into someone that he or she cannot even think na magiging siya. So, kung sino man 'tong person na 'to, I think this person here became a witch, okay? How can you describe that, 'no? It's something here na puwedeng naging mangkukulam siya, it's something here that this person here take grudges, take resentment, a lot of regret right here, those battles that we've saw, those herbs, those, what's that? Those kawali kinda thing, 'no? I do see that this person is someone who turned himself or herself to be a witch. Alam mo ang daming puwedeng maging ikaw sa past life. Puwede kang maging mangingisda sa past life, puwede kang maging hari at reyna sa past life, puwede kang maging prinsesa, prinsipe sa past life, puwede kang maging isang babaylan, puwede kang maging isang anghel sa past life. But the worst thing that this person here, he became someone who is a witch. And this thing happened because this person here got really hurt when it comes to love. Nakita ko rito na nung isa sa kanyang mga past life, I don't know if yun ba yung una na nabuhay siya o yun ba yung mga sumunod na, pero nakita ko rito 'no, na itong tao na 'to 'no ay nasaktan dahil nagmahal siya sa isang tao na hindi talaga siya yung mahal. Pero dahil sobra ang kanyang bugso ng damdamin para sa taong iyon, nagawa niya itong agawin, nagawa niya itong kunin, 'no, nagawa niya na mag-isip ng hindi maganda, nagsimula sa gano'n hanggang sa ginawa na niya. So, kung sino man 'tong energy na ito 'no, this person here keeps a promise to himself or herself. Hindi na ako iiwan ng kahit na sinong lalaki o kahit na sinong babae na mamahalin ko. Hindi ako papayag na ako yung mawawalan. Kapag gusto kong isang tao, gagawin ko ang lahat para maging akin siya. You know what I mean? That person turned into someone, Queen of Wands energy in reverse right here with the presence of Devil right at the heart of this reading. You know what that means? This person is a lost, no? Lost soul siya. Wandering lost soul siya. Ibig sabihin nito, kung ano yung magustuhan niya, bagay, tao, handa siya itong kunin sa pamamaraan rito 'no, na kahit na gawin niya ito 'no, sa hindi magandang bagay kanya itong gagawin. At ito ay nagpapatuloy with the Chariot card right here 'no, Eight of Swords energy, okay, Wheel of Fortune, and there's this Ten of Wands in reverse. Itong cycle na 'to ay nagpapatuloy at nauulit 'no, at ngayon nga 'no, sa ating realidad ngayon 'no, kung saan naririnig ninyo ko lalo na kung in-involve kayo ng sa third party ng person ninyo, itong person ng person ninyo na third party, okay, ay hindi siya makaalis 'no, dun sa curse na yun. Because he or she did something before. Maybe he or she used all of those grudges right here and made a spell
a love spell, no, in one of his or her past lives right here, and he tend to make akit or to get someone na mahal niya, 'no, na hindi naman siya yung minamahal rito, 'no. Isa ito na paglabag or pag-force sa isang tao na mahalin siya kahit hindi naman siya yung mahal. Isa itong parusa, 'no, ng tadhana sa third party na ito. Kaya ngayon ang nangyayari sa tuwing siya ay mabubuhay sa kanyang, life, 'no, kung saan nararamdaman niya ng paulit-ulit na pinagtataksilan at iniiwanan siya rito, okey? Alam niyo hindi po ako fan, 'no, hindi po ako fan ng love spell at ng kahit na anong gayuma everywhere, okey? Pero naniniwala ako na kapagka sobrang strong ng emosyon ng isang person, 'no, to do that thing, then it will happen, and it did happen. This person ruined, 'no, yung relationship ng taong minahal niya before na may ibang minamahal. Nilabag niya ang batas, 'no, ng tadhana, 'no, at itong person na 'to, 'no, ay kinuha niya ang bagay na hindi para sa kanya. At hanggang ngayon 'no, nakikita ko rito na patuloy na umiikot dito ang sumpa, patuloy na iniiwan siya rito ng mga tao na kanya rito na nagugustuhan dahil yun ang kanyang naging parusa. 'No, kung bakit nagkakaganyan ngayon ang buhay niya. Kung ngayon kasama ng person mo ang third party, hindi ito magtatagal dahil ang person mo 'no, ay nakikita kong aalis at aalis sa koneksyon na 'yan dahil ang third party na 'yan sa kanyang past life ay may ginawang hindi talaga nararapat at paglabag ito 'no, batas ng batas ng Diyos, sa batas ng universe right here, sa batas 'no, ng unseen forces na hindi niya nakikita 'no, at hanggang ngayon, ito ay kanya pa ring dala-dala 'no. Wala siyang kamalay-malay 'no, na nung kanya ritong past lives 'no, may ginawa siyang gano'n. At ngayon, patuloy pa rin siyang iniiwan rito ng mga tao 'no. Alam mo kasi mga babes, dito kasi pinangako niya sa sarili niya, 'no, na kahit kailan 'di na siya tatanggihan. So, kung siya man ay isang witch ngayon or hindi, naging isa siya ritong witch before. Yun yung dinala niyang title sa buhay niya. At hanggang ngayon hindi niya alam na bitbit niya yun. Dala-dala niya. Nauulit ngayon yung kanyang tadhana, 'no? Hindi nagtatagumpay ang taong nang-aagaw, tandaan niyo 'yan. Hindi nagtatagumpay ang taong nang-aagaw at lumalabag 'no, sa gusto ng iba. Hindi ito isang pagmamahal kundi isa itong bagay na nakakatakot 'no. Isa rito na bagay na kaya mong gawin kahit alam mo na ito ay bagay na puwedeng makasakit sa'yo. Alam niya 'no, na mali ito, alam niya na hindi tama na mang-agaw ng iba, pero ito yung nakita ko. Kaya siya ganyan dahil meron siya ritong mga bagay na ginawa nung kanyang past life na hindi niya napagtagumpayan at nasaktan siya 'no, ng mga tao rito na kanya ritong minamahal. Nagmamahal siya palagi ng taong may minamahal na. At dahil hindi niya nakayanan ng sakit, eh, gumawa siya ng paraan rito 'no, upang makuha niya ang kanya ritong gusto, lalo na pagdating sa desire ng puso. Pero ito ay mali, hindi ito tama 'no. Isa itong bagay 'no, na nag-angkla na parang naka-chain siya rito 'no, ang kanyang mga paa sa ganitong klase ng sumpa. Kaya kung nakikita mong masaya ngayon yung third party kasama yung person mo, hindi ito magtatagal. Hindi,
long-lasting at hindi long-term commitment ang nakatadhana para sa third party na yan. Nakikita ko magtatapos din ang pag-ibig dahil sa kanya ritong nakaraan na siya rin ang may kasalanan. So, yun ang nakikita ko rito, no? Whether you wanna hear this past life ng iyong third party or not, then I think the universe right here may rason kung bakit ito sa inyo pinapakita. The universe, meron siya ritong rason para iyo ritong malaman, no, na ang taong ito ay mayroong ganitong nakaraan. So, sabi ko nga sa inyo, napaka-sensitive at napaka-personal ng ating reading na nakuha ngayon for you guys. Pero just take how this resonates at iwanan natin ang mensaheng ito, no? So, maraming salamat sa inyong oras and sarang hail, love, and light. Annyeong.